Magandang hapon po. Ito po ang latest update ngayong araw, August 8, 2026. Meron nga pong dalawang bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At ito po ay pinapalakas o hinahatak nito yung habagat na nagdudulot nga po ng pagulan sa ating bansa. So expected nga po natin sa Occidental Mindoro, Zambales, Bataan, sa may Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, and Antique. Kasama rin po ang Zamboanga Peninsula, natitirang bahagi ng Luzon at ng Visayas, kasama rin ang Misamis Oriental, Misamis Occidental, Lanao del Norte, and Lanao del Sur. Apektado po yan nung habagat o yung southwest monsoon. So expected nga po natin yung mga biglaang pagbuhos ng malalakas na pagulan na posibleng magdulot po yan ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Habang parte naman ng Batanes at Babuyan Islands, apektado naman po yan nung extension nung kaulapan ni Bagyong Dolphin. At ayon nga po sa ating advanced weather forecast ng European Center, tuloy-tuloy nga po may mga mabubuong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, pero as of now ay mababa ang tsansa na pumasok sa ating bansa or magkaroon ng landfall scenario. Sa ngayon po ay mag-ingat nga po tayo dahil nga po sa tuloy-tuloy na pag-ulan, bagamat hindi direktang tatama sa atin ng mga bagyo na ito. Ito naman po ay magdudulot ng pag-ulan sa ating bansa dahil sa paghatak nito sa hanging habagat. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, so expected nga po natin na tuloy-tuloy nga po makakaranas tayo ng masungit na panahon, lalong-lalo na nga ang western section ng ating bansa. Mas malalakas sa pagulan sa parte ng Ilocos Region. Dito po sa may parte ng Zambales at ng La Union, maging dito nga po sa may Pangasinan ay posibleng mas malalakas yung mga pag-ulan. Pagdating nga po bukas, August 9, so expected pa rin po natin na tuloy-tuloy po makakaranas ng pagulan ng western section ng ating bansa dahil nga po sa habagat na pinapalakas ng dalawang bagyo na nasa labas ng ating bansa. At pagdating naman po ng gabi, mas mataas ang tsansa na mas malalakas na pagulan, including Metro Manila ay makakaranas ng tuloy-tuloy na pag-ulan. And then pagdating naman po ng August 10, kung mapapansin natin, tuloy-tuloy pa rin nga po na makakaranas tayo ng pagulan dahil sa habagat at naglandfall na nga yung bagyong Dolphin, habang yung isang bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay almost stationary nga yung kanyang position. Pagdating naman po ng August 10 ng gabi, mapapansin nga po natin na bahagyang hihina yung mga pag-ulan sa western section ng ating bansa, pero tuloy-tuloy pa rin po. Meron tayong mga katamtamang pag-ulan na paminsan-minsan meron biglaang pagbuhos ng malakas na pag-ulan. Pagdating naman po ng August 11, dito nga po habagat pa rin na nakaka-apekto sa ating bansa, kaya iba yung pag-iingat at paghahanda pa rin sa ating mga kababayan. At pagdating nga po ng August 11 ng gabi, magkakaroon na naman ng panibagong sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng August 12, medyo gaganda na nga po ng bahagya ang lagay ng ating panahon dahil ninipis yung mga kaulapan na dala-dala ng habagat. Pero pagdating po ng gabi, expected po natin may mga tsansa po ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan. By August 13, dito po magiging maayos at maganda na ang lagay ng ating panahon. Bagamat apektado pa rin tayo ng habagat, may hina at katamtamang pagulan na lamang po ang maidudulot nito. Pagdating